Praise God sa linggo pong ito, since na ito po ay first Sunday, meron po tayong communion service. But after na ng sermon po ang ating communion service, since na first Sunday natin, ito ay lagi naman natin ginagawa yung tinatawag natin Holy Communion. Sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod na ito natin sa ating Panginoon. Ayan po natin na ang ating Diyos din po ay magbigay ng kalakasan sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So, shall we welcome Pastora Rami para po sa Word of God. Magandang umaga sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Sino ang blessed? Na-bless ba tayo lahat? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon na Diyos na buhay at pagpala. Praise the Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, ang ating topic ay matatagpuan sa Revelation chapter 11, 4:11. Hallelujah. Ang sabi dito, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Lord, in the name of Jesus Christ, O God, we thank you so much, O God, for your words that was just read, O God. We pray, Lord, that you will bless your word, O God. We pray that it will give us the blissful heart, O God, the blissful life, Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. We pray that your Holy Spirit will be always our guide, our teacher, O Lord. And we pray that you will anoint me, O God, and empower me for me to deliver your message well. And we will be blessed, O God, to receive your message today, O Lord. We thank you so much, O God. Bless every one of us this morning, O God. Thank you, and we glorify your name. This is our prayers in Jesus' mighty name. Amen. I read it again. You are worthy, our Lord and God. You receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang tema na gusto kong ihayag sa inyo ngayon, sabi niya, what does it mean to honor God? What does it mean to honor God? Ano ang purpose ng buhay ng isang tao? Bakit tayo ay nag-i-exist? Bakit tayo ay buhay? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit tayo ay nilikha? Ang Panginoon ay nalulugod, nalikhain ang lahat ng tao. Para sa ganon, siya ay mapuri at mabigyan ng parangal. If we are called by the name of God or by His name, we are to live to give Him the glory and honor that due for Him. And what does it mean to honor God? Ano ang ibig sabihin na parangalan mo ang Panginoon? Anong ibig sabihin nun na parangalan mo ang Panginoon? We give honor to God. We're giving Him the precious value and reverence that He deserves.
buhay mo. At siya ay pinupuri mo ng pinakamataas na papuri na dapat niyang tanggapin. At ito, papuri na pinagkakaloob mo sa Kanya, nagre-reflect sa iyong buhay. Nagre-reflect sa anuman bagay na gagawin mo at sasabihin mo. Hindi lang na it is not just good enough that you worship God outwardly. Hindi lang yung pinakakita mo sa buhay mo na pinupuri ang Diyos sa panlabas. Hindi lang panlabas na nakikita ng mga iba na ikaw ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon. It's not just enough that you will give honor to God outwardly. Yung panlabas lamang. God deserves honor that comes from your heart. Ang Panginoon ay talagang worthy siya, dapat siya natanggapin ang mga papuri mo at pagsamba mo na mismong nanggagaling sa iyong puso. Kasi ang Panginoon, hindi niya masyadong tinitignan ang panlabas mo na kaanyuan. Ang Panginoon ay nandyan sa puso mo, tinitignan. He's dealing with you sa iyong puso. Puso mo siya nagdidid. Ang sabi ng Panginoon, through His prophet Isaiah, sabi niya, some people honor God with their lips, but their hearts are far from Him. Isaiah chapter 29 verse 13. Sinabi niya na ang mga tao, some people, karamihan sa mga tao ay sinasamba, pinaparangalan nila ang Diyos sa kanilang bibig lamang. Sa kanilang bibig nagmumula. Pero deep in, with their heart, they are not praising Him. They are not honoring Him. Bakit kaya sinabi ng Panginoon ito? Kapatid, alam natin kung paano natin i-worship or bigyan ng parangal ang Panginoon. To honor God means to worship Him with all our hearts, our mind, our soul. Hindi yung 90% lang na ipagkakaloob mo sa Kanya ang Kanyang papuri at parangal. Hindi. Kundi God wants you to worship Him, to respect Him, to honor Him with all your heart, with all your life, with all your soul. Kaya sinabi niya na ang mga tao, karamihan sa kanila ay nire-respeto at pinaparangalan ako sa kanilang outside appearance. But within their heart, they are not honoring me, sabi ng Panginoon. To honor God is to acknowledge His absolute power and authority. Pag binigyan mo ng parangal ang Panginoon o respeto ang Panginoon, ina-acknowledge mo siya. Kinikilala mo ang Kanyang buong kapangyarihan, ang Kanyang authority, na siya mismo ang siyang kikilos mismo sa buhay mo. Na siya mismo ang Panginoon sa buhay mo. Kikilalanin mo siya. Yun ay to honor and worship God. And also, to honor God, we have to surrender totally our life. Completely surrender. It's not just 50%. Yung 50% nandito sa mundo. Yung 50% nasa Kanya. Hindi ganun, mga kapatid. Kundi to honor God, to worship God, is to surrender your life totally. Completely na isinurrender mo ang buhay mo. Na siya ang magbibigay sa'yo ng lahat ng dikta, lahat ng guidance. Siya ang kikilos sa buhay mo. Hindi na ikaw ang kikilos. That's because you
already surrendered your life to Him. Let God move upon your life. It's not you. Ayun ang ibig sabihin na to honor God. Hindi lang yun. Ipinapakita mo na loyal ka sa Panginoon. Na hindi ka nadadaig ng dala ng mundo. Dahil lahat ng salita niya ay tapat ka sa Kanya. Sinusunod mo ang Kanyang mga salita. Ina-apply mo sa iyong sarili, sa iyong buhay. At nakikita ng tao na ikaw ay masunurin sa Kanya, na ikaw ay tapat sa Kanya. Gaya sa atin, tayo ay Filipino citizen. So, lahat ng rules and regulation dito sa Pilipinas, mga batas, ay tapat tayo, sinusunod natin. Ganon din sa Panginoon. Tayo ay, citizen, heavenly citizen. So ano ang rules and regulation sa salita ng Diyos ay dapat natin sunduin. Dapat tayo ay tapat sa Kanya. Hindi yung sasabihin natin, Lord, paano naman ito? Kailangan ko rin ito. Kailangan ko rin ng leisure time. Kailangan ko din ng pleasure para sa ating sarili. Hindi ganon. But let God move upon or unto your life. Kung minsan, nagbibigay tayo ng parangal sa mga tao, tinataas natin sila. Yung isang tao na alam mo na malaki ang nagawa niya sa buhay mo, nakatulong siya sa buhay mo, itinataas mo siya, ina-appreciate mo lahat ng ginawa niya sa buhay mo, halos sambahin mo siya, halos buhatin mo siya sa pagbibigay sa kanya ng parangal. What about honoring God unto your life? Paano mo ipapakita din ang pagsamba mo or pagbibigay mo ng parangal sa Panginoon sa buhay mo? Ang ginawa niyang kabutihan, ang ginawa niyang lahat sa buhay mo. Itataas ba natin? Hindi lang yun. Na itataas natin siya sa mga ginawa niyang kabutihan sa buhay mo. Ang mga blessing na tinanggap mo mula sa Kanya. Hindi lang yun. To honor God is to know who He is. Ang pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon ay hindi lang sa mga ginawa na kabutihan sa buhay mo, hindi lang sa mga pagpapala na ibinigay niya sa iyo, hindi lang yung kagalingan na pinagkaloob niya sa iyo, hindi lang yung pagsuporta niya sa iyo sa financial, sa material, sa spiritual na aspecto ng buhay mo, hindi lang yon ang bibigyan mo ng pagrespeto at parangal at sa Panginoon, kundi binibigyan mo siya ng parangal at pagsamba dahil kilala mo siya, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, siya ang Diyos na nagsusustain sa iyo, sa pamilya mo, hindi lang ikaw, hindi lang sa iyong sarili. At lahat ng pangangailangan mo ay ipinagkakaloob niya. Kaya ang last ang huli na gawa ng isang tao ay purihin, sambahin at luwalhatiin ng Panginoon. Wala nang iba. Pag nasa langit ka na, wala ka nang iba na gagawin doon. Hindi ka na pupunta sa evangelization. Hindi ka na pupunta ako doon para mag-win ng soul. Hindi na yon, wala na yon sa langit. Dahil lahat na nandun ay puro ligtas. Kaya ang last chief in na gagawin ng tao is to glorify God and to honor Him, to enjoy Him forever.
Sa Matthew chapter 15 verse 1 to 9, makikita natin doon na ang kausap ng Panginoon ay mga religious leaders. At sabi ng Panginoon sa kanila na ang mga tao ay they praise me with their lips, but within their heart, they are far from me. Sabi ng Panginoon. Paano niya sinabi yun? Bakit sinabi ng Panginoon yon? Na ang some of the people worship me within their lips, not their heart. They are away from me. Tinawag niya ang mga yon na they are hypocritical people. Na ipinapakita nila panlabas na sinasamba nila ang Panginoon. Pero deep in with their hearts, they are not. Pag tayong mabilang mga kapatid, yung pinagsabihan ng Panginoon na pinupuri lang natin ang Panginoon dahil lang sa panlabas. Ito ay pagkukunwari lang. Hindi tayo nagkukunwari. Tayo ay nagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon na walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari, kundi tapat at tunay ang pagbibigay natin ng parangal sa Panginoon. Amen? Praise God. Alam natin na ang purpose natin dito sa mundo ay ang pag-worship at pagbibigay papuri sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon, kung ang mga tao na nilikha ng Diyos ay hindi makakapagbigay ng papuri sa Panginoon, sino ang magbibigay ng papuri? Sino ang magbibigay ng papuri sa Panginoon? Kung tayong mga tao na nilikha niya para sa kanyang ikaluluwalhati ay hindi magawa na magbigay sa kanya ng pagluwalhati, pagbibigay ng pagsamba at pagdakila sa kanyang makapangyarihan na pangalan, sino pa? Sino ang magbibigay ng papuri sa kanya? Ang mga punong kahoy, sila yung magbibigay ng papuri. At pag nagbigay sila ng papuri sa Panginoon, ano ang mangyayari? Kakaroon ng, pag ang mga punong kahoy nagbibigay ng papuri sa Panginoon, malakas na bagyo, malakas na hangin, baha ang dala. At sino ang apektado? Mga tao. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Kung hindi man yung mga bato, pwede silang magbigay ng papuri sa Panginoon kasi tayo, hindi tayo nagbibigay ng papuri sa Panginoon. At ano ang mangyayari? Pag ang bato ang siyang nagbigay ng papuri sa Panginoon, ano ang mangyayari pag sila mismo ang sasamba sa Panginoon? Ito yung tinatawag na earthquake, lindol, mag-uuntukan ng mga bato. At ano ang dala? Disastrous. Kaya mga kapatid, ang Panginoon nalulugod, kinalugdan niya na ikaw ay likhain para sambahin siya. Iyon ang pinakagawain dapat ng isang tao o isang Kristiyano na pinili niya na magsamba sa Kanya. Tignan mo ang sarili mo, kapatid. Make an honest assessment to yourself. Are you giving God the honor, the praises, and worship that is due for Him? Pag hindi, repent of any negative, deceptive, or discouraging words or curses you may have spoken. Pagsisihan natin yung mga nagagawa natin na sinasabi natin na negatibo, mga discouraging words na sinasabi natin, na imbes na yung kapatid natin ay na-encourage sa paglilingkod sa Panginoon, imbes na ikaw yung gagayahin niya, ikaw pa ang magbibigay sa kanya ng discouragement sa paglilingkod.
what a shame sa harap ng Panginoon. Amen. Praise God. How to honor God. Honor God's name. Paano mo bibigyan ng parangal ang Panginoon? Parangalan mo ang kanyang pangalan. Sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 11, "You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain." Ano ang sabi ng Panginoon? God commanded His people, inatasan niya ang kanyang mga tao na hindi dapat nila bigyan or papurihan ang kanyang pangalan na walang kabuluhan. Or huwag nilang gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Misusing God's name expresses disrespect for Him. Because the name of the Lord represents the person and natures of God. Ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ay ini-express mo na wala kang karespeto sa Kanya, na hindi mo siya binibigyan ng kabuluhan. Dahil ang pangalan ng Panginoon ay inirepresent niya ang persona at character or nature of God. Yung kalikasan ng Panginoon, hindi mo nire-respeto if you are misusing His name. If you are mistreating His name, you are disrespecting and not honoring God. Hindi mo na siya binibigyan ng papuri o parangal. Instead, tayong mga tao na pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya, dapat tayo ay siyang mamuna na magbibigay sa Kanya ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa ating mga mismong bibig. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:9 na that time ang mga apostolis ng Panginoon, tinanong nila ang Panginoon. They asked Him to teach them how to pray. Dahil nakita nila na yung mga alagad ni San Juan Bautista ay marunong silang magdasal. Pero itong mga kasama ng Panginoon, alagad niya, ay hindi sila marunong magdasal. Kaya sabi nila sa Panginoon, "Lord, teach us to pray." At ang Panginoon, tinuruan niya kung paano magdasal ang mga alagad niya. At sinabi niya, sabi sa 9 na, sabi niya, "This then is how you should pray. Our Father is in heaven, hallowed be your name." Iyan ang itinuro ng Panginoon, yung umpisa ng pagdasal. Unang-una, kinilala ang Panginoon, winorship niya. At in-acknowledge niya na ang Panginoon ay dapat sambahin. Hallowed be thy name. Ibig sabihin, binibigyan niya muna ng parangal at papuri ang Panginoon. Yung unang prayer, the Lord's Prayer na sinabi ng Panginoon, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." Yung hallowed, ibig sabihin, itaas mo, luwalhatiin mo ang Panginoon. Give Him the highest adoration, the highest praise that belongs to Him. At siya ay mapuri, mataas sa buhay mo. Na habang nakikita ka ng hindi pa nananampalataya sa Panginoon, nakikita nila ang
louder than words. At siya ang mapuri sa buhay mo. Siya ang mapuri sa buhay mo. As God's children, we are forbidden from misusing, mistreating, and abusing God's name and character. Paano naman minimisyos ang pangalan ng Panginoon? Paano na hindi nagagamit sa tamang paraan? Paano? Misusing, example, naglalakad ka sa sa palengke o sa sapa, bigla kang nadulas. Nagulat ka. Oh my God! OMG! Ginaganon mo siya. OMG! Nadulas ako. Anong ibig sabihin yung OMG? You are using God's name in vain. Oh my God! Hindi ganun ang paraan ng paggamit ng Panginoon sa pangalan ng Panginoon. O kaya, nagulat ka in Jesus' name. In Jesus' name, nagulat ka lang. That is misusing God's name. Ang paraan mo na paggamit, at the time na nagulat ka, nasabi mo na in Jesus' name. O kaya nasabi mo, oh my God. O kaya, kung hindi ako Kristiyano, papatulan na kita. That is misusing, mistreating, and abusing God's name and character. And this includes swearing falsely. Yung nagsasabi ka, ay, witness ko ang Panginoon. Tunay yan ang nangyari. Saksi ko ang Diyos. I swear to God. I swear to God. Tunay na nangyari. But you are telling them the fools, and you are a false witness. But you are using God to make them believe in your words. That what you are telling them is the truth. The true scene and scenario. Kaya, you swear to God. Heaven is my witness. God is my witness. Pero yung sinasabi mo pala ay hindi naman tunay. Gusto mo lang masabihan yung mga tao, masabihan mo kasi pag sinabi mo saksi ko ang langit, ayan, maniniwala na yung tao kasi Diyos na ang ginamit mo. But you are abusing God's name sa paggamit ko ng ganon. All of our conversation should be honest. Lahat ng conversation, pakikipag-usap mo sa tao, dapat ito honest ka. Hindi yung nagkukunwari lang tayo. No, hindi nagkukunwari. At ito ay puro pagkukunwari ang sinasabi natin sa tao na kahit mali, ito ay nakakaapekto sa puso natin. Nakakapekto sa puso natin at lahat ng sasabihin mo na ay wala ng kabuluhan. Kaya, always make an honest conversation. Kung sinabi mo, gusto mong patunayan, sabihin mo, hindi. Sabihin mo, yes. Yes, yes, or hindi, hindi. Ganon. Ganon lang yun. Para sa ganon, ang papuri sa Panginoon na nakikita sa buhay mo ay mas lalong maitataas ang Panginoon sa buhay mo. Pwede natin sabihin, makipagsabi tayo kay Salmista David na sinabi niya, let thy words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your heart, O God, O my rock and my redeemer. Anong ibig sabihin ni David? Na lahat ng mamutawi, lahat ng lalabas sa aking bibig, Panginoon, at lahat ng laman ng aking puso
ko ay makakapagbigay ng papuri sa iyo. Alam natin what God's promise for those who honor His name. May mga pangako ang Panginoon sa mga tao na nagbibigay sa Kanya ng papuri. Ano-ano ang mga pangako ng Panginoon sa Malakias chapter 3 verse 16, makikita natin doon kung ano ang mga pangako ng Panginoon. Pag sa tao na nagbibigay sa Kanya ng papuri, sabi niya, for those who fear the Lord, talk with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Ano ang nakalagay doon? Ang mga nagbibigay ng papuri sa Panginoon na with all their heart and life, ano ang ibibigay ng Panginoon? A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord. It's a scroll of remembrance. Your name was written in His book, in the scroll of remembrance. Yung mga ginagawa mo, nandoon lahat nakasulat. Ito man ay mabuti, ito man ay masama, nakasulat ang mga gawain natin sa Book of Works. Pero tingnan natin, at sabi niya kung sino ang mga tao na nagbibigay ng papuri sa Panginoon, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa scroll of remembrance. Kaya once na nandun na tayo sa harapan ng Panginoon, bubuksan na yung natikap natin kahapon to, bubuksan na yung malaking pwedeng computer or pwedeng mababasa natin doon na let's say Rami. Andun yung pangalan ko. From birth or from the time of conception up to present, na andoon ang ginawa ko. Ito, yung mabuti, ang nakasulat doon, the scroll of remembrance. Nakasulat ang nandoon. At kung entitled ako sa mga rewards, recognition, of course, marami akong tatanggapin kung lahat ng aking gagawin or ginawa ay nakasulat doon. Iyan ang promise ng ating Panginoong Diyos sa atin. Na once na kung sino man yung mga nagbibigay sa Kanya ng papuri ay isinusulat niya sa scroll of remembrance. Hindi lang yan, mga kapatid. Hindi lang nakasulat sa scroll of remembrance ang iyong pangalan. Mayroon pa. They will be mine. Sila ay akin. They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I meet up my treasured possession. They are my treasured possession. They are mine. Ikaw ay treasured possession ng Panginoon. Kapag patuloy na nakakapagbigay ka ng papuri sa Panginoon, sa Kanya ka, at ikaw ay binibilang Kanya na mahalagang posisyon, mahalagang pagmamay-ari. Amen? Praise God. Sa Exodus chapter 20:24, ang sabi dito, Exodus chapter 20:24, sabi niya, make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle, with wherever I cause my name to be honored, will come and to you and bless you. Kaya once you are honoring God within your heart and offering Him
want to bless you. Alam niya na ikaw ay pagpapalain niya. So we must have to remain honoring God with all our heart and with all our mind. And also in Ephesians chapter 4:15, ang sabi doon, sabi niya, instead speaking the truth in love, we will in all things grow up in Him, who is the head, that is our Lord Jesus Christ. And also to Colossians chapter 3 verse 8. Colossians, but now you must also rid yourself of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language. Ano yung mga filthy language na dapat hindi namumutawi sa ating mga bibig? Do not lie to each other, since you have taken off your old self and its practices. Maliwanag yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, na we have to get rid. Umalis tayo sa mga ganun klase. How to honor God? You honor God with our worship. Those who sacrifice thanks offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation. Chapter 50 ng Psalm na sinulat ni Asaph. Si Asaph ay isa sa mga chief musician ni David. Dinideklara niya na ang isang tao, isang babae o isang lalaki na who offers thanksgiving and praise brings honor and glory to Him. Ang worship, ibig sabihin, it is the recognition of and a response to the Word of God. When we value the Word of people, we usually do something to demonstrate their worth. Pag pinapahalagahan natin ang isang tao, binibigyan natin ng parangal. Binibigyan natin sila ng parangal. Sa Psalm chapter 98 verse 8, sabi niya, ascribe to the Lord the glory to His name. Bring an offering and come into His courts. Those who value the Lord will bring praise offerings to Him. Ibigay natin ang dapat na papuri at pagsamba na naaayon or na dapat para sa ating Panginoong Diyos. Bakit ang mga tao ay sasambahin nila? Bakit ang Panginoon? Bakit sila sumasamba sa Panginoon? God is looking for a true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Dahil ang Panginoon ay isang espiritu, it means na He is present. Siya ay presente kahit saan banda. Kahit saan lugar nandun. So, ibig mong sabihin po ay pati sa CR, nandun ang Panginoon. Yes, kahit saan. God is only presence God. Kahit saan. Sabi nga ni David na kahit sa ilalim ng lupa, kahit saan siya magpunta, ang espiritu mo ay nandoon. Kaya wala akong pagtataguan sa iyo, Panginoon, sabi ni David. Kaya ang Panginoon, gusto niya na i-worship mo because He is looking for a true worshiper, not a false worshiper, not a 50-50% worshiper, but He is looking for a true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. No? So, ang Panginoon ay dinidesire niya na i-worship natin na buong puso, buong buhay natin
As we worship God, as we seeking Him, we are droning, or we are getting closer to Him. Sa James chapter 4 verse 8, sabi niya, na as we draw near to God, He draws near to us. Kaya, we express our worship and love for Him with all humility, with all gratitude and devotion. Amen? Praise God. So, we worship God with all our heart and soul. Buong puso natin i-worship sa Kanya. And how to worship God? Honor God with our wealth. Honor God with our wealth. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Lahat ng nakikita natin, lahat ng nasa atin ay nagmumula sa Diyos. Kaya, ang Panginoon ay Kanya lahat. Tumanaw ka sa bintana, lahat ng makikita mo ay galing sa Panginoon. Kaya ibig sabihin lang nun, pati yung buhay natin, pati yung nasa atin, pagmamayari na sinasabi natin, ay hindi natin pagmamayari, kundi pagmamayari ng Panginoon. Lahat ng talent, skill, knowledge, and resources we have is His gift. Give to us. Ito, lahat ng talento, lahat ng capacity natin, lahat ng abilities natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng mayroon tayo, kung kayamanan man ito, kung malaking, kung malawak na bukirin, palayan, ay nasa iyo. Kung ikaw ay maraming sasakyan, malaking bahay, marami kang bahay, ito ay gift ng Panginoon sa iyo. Kaya anong gagawin natin sa mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin? We have to use our wealth for praising Him, for giving Him the honor that is due for Him. How can we honor God with our wealth? Paano natin bibigyan ng parangal ang Panginoon sa ating mga kakayahan o sa ating mga ari-arian? How do we use it in such a way that our wealth can serve God's purposes on earth? Paano? Ang mga Jewish faith, mga Jewish celebration, yung first fruit nila, sinicelebrate nila ng early spring at the beginning of their grain harvest. It was a time of thanksgiving or provision. Kaya tayo nagsiselebrate din tayo ng Thanksgiving. Yung first fruit na ginagawa natin ito ng December. Pero ang mga Hudyo or mga Jewish, they are celebrating their Passover or their feast in early spring at the beginning of their grain harvest. Na dapat January tayo magbibigay ng Thanksgiving. Honoring Him for all the provision. Lahat ng provision na within the year ay natutunan. Kaya sila nagsiselebrate sila. Kaya ganun din sa atin. Nagbibigay tayo ng first fruit na ibig sabihin dapat yung thanksgiving for all the provision that God has given to us. Yun ang ibig sabihin ng first fruit. Thanksgiving yun. So pag nagbigay tayo ng first fruit or nagbigay tayo ng thanksgiving sa Panginoon, hindi yung pag nagbigay tayo ay
natin. Na parang napipilitan tayo. No, you have to give your first fruit to God with all your heart, with a joyful heart, with a grateful heart. Pag nagbigay ka ng alay mo sa Panginoon. Honoring God with our wealth is acknowledging Him as our source. Ang pagbibigay natin ng parangal or papuri sa Panginoon sa ating mga kakayahan is ina-acknowledge or kinikilala natin ang Panginoon na siya ang source. Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kahit gawin mo lahat ang strength mo, gamitin mo lahat ang kalakasan mo, gamitin mo lahat ang iyong abilidad, gamitin mo lahat ang mayroon ka. Kung wala ang Panginoon, wala ka pa rin magagawa. Kaya you have to acknowledge Him that He is the source of everything. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay mayaman, na tayo ay maraming pera, na tayo ay maraming sources. Because without God, wala ka. Kaya always honor God. Always acknowledge Him that He is your sources. Because He owns everything. And therefore, we have to give back to Him the first, the best of what He has given to us. We cannot outgive God. Hindi natin masasabi na, Panginoon, bakit hindi mo naman kailangan to eh? But because you are honoring God, you are doing the best and obeying His word that was commanded unto you. When we honor God with our wealth, we demonstrate that God and not our positions has the first place in our hearts. And our resources belongs to Him. No? We only the managers. We only the stewards. Or the stewardess. Sa kanyang mga resources. Tayo ay tagapamahala lang. Hindi tayo ang may-ari. We are so blessed because He gave us or He chose us to steward or to be a managers of His resources. We cannot tell Him that ito ay galing sa aking pagtsatsaga. Ito ay galing sa aking kakayahan. No. Give all His glory to God because He chose you, He blessed you with that kind of treasures, with that kind of position, with that kind of blessing. And you're only the steward or the stewardess or the manager of that resources of God. So always give Him the glory and the praises due for Him. Giving our tithes and offerings to God helps us conquer greed. Anong ibig sabihin? Pag nagbibigay tayo ng mga tithes natin, ng offerings natin, napagtatagumpayan natin. Ano ang napagtatagumpayan natin? Yung greediness, yung kasakiman natin na instead that we are giving to God due for Him, we're taking the portion that God asked you to give. As I've said a while ago, that we cannot give God or we cannot outgive God because He owns everything. So He asked you only to give what is due for Him. One time, in Matthew, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, no, asked Jesus. They want to know. They asked Him, and they want to measure the wisdom of Jesus. They asked
them to give the what belongs to God. They are referring, or it pertains about giving. And Jesus said unto them, "Give me a coin." Give me a coin, Jesus said. And somebody gave him a coin. He told them, he showed them the coin. Yung mukha, sabi ng Panginoon, what's in inscription? Ano ang nandyan? Sabi niya. They answered him, yung mukha ni Caesar ang nakalagay sa coin. So, God or Jesus told them that what's for Caesar due, you give it for Caesar. And what is for God's due, you give it to God. So makikita natin doon na sinasabi ng Panginoon na kung ano ang para sa Panginoon, ibigay mo. At para sa gobyerno, ibig sabihin yung tax, ibigay mo. How much is the tax of the government? 10%, no? Of your asset, financial or your asset. You have to declare it so that we may know how many percent you are going to give your tax then. And God is asking you also that you will have to give you the 10%. But it's up to you. It is, God commanded us that we have to give our 10% of our income. In Malachi chapter 3 verse 10, God accused us that we robbed him. That's why they told him, "How did we rob you, Lord? You robbed me because of your tithes and offering." That's why if you want to not to be called a robber, give God what is due for him. Giving our tithes and offerings to God help us to conquer greed. Mapagtatagumpayan natin ang ating greediness or ang ating kasakiman na dapat para sa Panginoon, and properly manage God's resources. At tayo ay mamamanage natin. Kasi without God, we cannot truly manage our resources. Hindi natin mamamanage yan. Pag hindi natin ibinibigay ang kanyang what is due for Him, we cannot manage it properly. And at the long run, you will lose it. Because you are not giving the portion that belongs to God. Hindi niya kailangan ito. But He is asking you to obey what He is telling you. We have to obey His words. We can properly manage God's resources, enable us to bless others. Pag ikaw ay na-manage mo ng mabuti ang pinagkaloob ng Diyos sa'yo, you are totally blessed and properly blessed. And you were able to bless others. You can give it to others also. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham na, "I will bless you and you will be a blessing to others." Ikaw ang channel ng blessing. At ito ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Because you are the channel of blessing. Kung ang kamay natin nakaganyan, paano mo tatanggapin yung blessing ng ipinagkaloob ng Panginoon? Pag nag-pour out, when God poured out the blessing on earth, nakaganyan ka kasi mayroon kang hawak dyan sa loob ng kamay mo, nakaganyan ka. Paano babagsak ang blessing sa iyong mga palad? Kung nakatikong ang kamay mo, tatalsik ang blessing sa iyo.
pero ikaw ang ginawa ng Diyos na daluyan ng pagpapala. Masaya ka kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos na daluyan ng kanyang pagpapala. Di ka ba natutuwa, kapatid, na ikaw ang pinagmumulan ng pagpapala? Kaya sabi dito na, God, not our positions, has the first place in our life. Ang Panginoon ang una sa buhay natin, ginagawa natin na siya ang nangunguna sa buhay natin. At hindi ang ating mga possessions, hindi ang ating mga kakayahan, hindi ang mga nandyan na nakatago sa mga baul natin. To give God the honor with your wealth. Naranasan ko ito. Nung ang tatay ko ay talagang people siya na tither, ang tatay ko. Ang aming palayan ay malaki ang inaani namin yearly, malaki. Kasi talagang 10% of his harvest was given to the church. Is giving to the church. And at the time, talagang ang mga tiyuhin ko, mga tiyahin ko, mga pastor at pastoras, and they have their own churches. They're managing the sanctuary or churches. And yung tithes niya, na 10%, because they are 3 ministers of God, he divided. He gave it to the eldest pastor, and the eldest pastor was the one who divided to his siblings. Yearly, ginagawa ng tatay ko yan. At makita mo na ang daming ani siya. Kahit drought, kahit walang ulan, makikita mo na marami siyang inaani na hindi pa nagbibigay or nagpifertilize. Hindi pa. Pag sa amin kasi, kailangan 10 bags of fertilizers ang maisabog sa palayan for 1 hectare. Eh, ang tatay ko, 2, 3, ang pinakamataas na bags na ilalagay niya sa 1 hectare is 5. Wala na. At nagtataka sila na hindi gumagamit ng maraming fertilizer, pero naani siya ng marami. At hindi nababagyo. At hindi kinakain ng mga devourer. Kaya sabi niya sa Malakias, kasi yung pinanghahawakan niya yun sa Malakias, na I will rebuke the devourer if you follow my commandments. If you will give your tithes and offerings, sabi ng Panginoon, I will rebuke them. Then, yun ang pinanghawakan natin niya. Pagkatapos, habang lumalaki ang ani, lumalaki yung kung ilang kabans ang ipinagkakaloob niya sa kanila. Eh, nagkaroon siya ng greediness sa kanyang, the spirit of greed, sa kanyang puso. Sabi niya sa nanay ko, ang laki na to, dami ng sayang. Yung sayang na word. Sayang. Pwedeng magamit sa iba. So, ang ginawa niya, binigay. He gave his tithes. But it's no longer tithes. He gave only 70%. Kinuha niya yung 30% instead of 100%. Kinuha niya. At ang ginawa pa niya, yung 70% na yun, hindi pa totally na ibinigay. Ibinenta niya at bumili siya ng isang magagamit ng for evangelism or crusade. Kasi at that time, 1970s, ito yung rampant ang crusade. Nag-crusade kami doon. Hindi niya binigay yung 70%. Binili at yun ang pinagkaloob
kaloob. He make it in kind, hindi in cash. And at the time, the following harvest time, wala na. Wala na yung honey, yung ani na marami. Nagkaroon ng drought at wala nang ani na ganun karami. Bumagsak ang ani ng tatay ko. Namatay pa ang kapatid ko. At yung binili niya na materyales na para sa itatayo niyang bahay, hindi natuloy. At ang buhay namin at that time, bumagsak ng tuluyan. Hanggat naisanla niya ang mga bukid namin. Makita nyo ang hindi pagsunod at pagsunod sa Panginoon. And at that time, sabi niya ganon, hindi ko na pakikialaman ang para sa Diyos. So naturuan, may lesson siya. May lesson na nakuha niya sa hindi niya pagsunod. Kasi sabi ng Panginoon, if you fully obey and follow carefully, hindi lang sinabi na obey carefully follow and obey my commandments, I will bless you. I will not make you as a tail, but as a head. Deuteronomy chapter 28. Amen? So, honor God, not only honor with our wealth, but we honor God with our bodies, ang ating mga sarili. 1 Corinthians chapter 6, 19, 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. As usual, ang ating mga body, na pag-aralan natin dito many times that our body is the temple of God. We are the church. Dito naninirahan ang Panginoon. Minsan, every January, nagkakaroon tayo ng New Year's resolution. Gusto natin na magkaroon tayo ng dieting. Magkaroon tayo ng tamang exercise. Para sa ganun, ang ating mga sarili ay magandang tignan. Lagi natin sinasabi yon. Gusto natin mag-diet, gusto natin ang physical na body natin ay magandang aya-aya sa ating mga nakakakita. Pero God is not worthless to our outside appearance, but He is after your inside appearance. So, use our body as a temple of the Holy Spirit. Kailangan natin gamitin or kailangan natin pahalagahan ang ating mga physical na pangangatawan na ito ay templo ng banal na Espiritu. Ang sabi ni Paul tells us why we need to take care of our body, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. The Spirit of God lives in us. At ang pangalawa, our bodies belong to God. These are gifts from God, and we have the responsibility to take care of what we have given and keep it healthy. So, honoring God with our bodies is not merely a purpose of losing weight or looking nicer or living longer, but we choose to honor God with our bodies because God created us, because Jesus purchased us, and with His blood, and the Holy Spirit lives in us. That's why we have to honor God, and we have to take care of our body because we are the temple of God. At we need na walang kapintasan ang ating paglilingkod sa
sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 1:2, mababasa natin dito, now we have to offer our body as a living sacrifice to our God. And how to honor God? Honor God with our service. Honor God with our service. 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whosoever or whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So as a Christian, we have the privilege of being used God every single day of our lives by serving one another in a way that honor God. We honor God as we use the strength He has given to us and to serve others. Amen. Praise God. We also honor God as we use the strength He has given to serve others. If we rely just on our own power and strength, we will not serve others. How often have we said, I'll serve Him as long as He gives me strength? The Bible says, your days shall equal strength. God will give you the strength to serve Him by serving others, and in doing, God will be praised and glorified. Amen. Praise the Lord. So, how are we serve God? 1 Samuel chapter 12 verse 24. Anong sinasabi ng Samuel? How we serve God, how we do to serve God. Well, 1 Samuel, ito na yung last. 1 Samuel chapter 12 verse 24, sabi niya, ang sabi niya, but be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Yet if you persist in doing evil, both you and your king will be swept away. Amen? Praise God. And also to Joshua chapter 22 verse 1 to 5, sabi niya, basahin ko na lang itong mga last verses. Chapter 22 verse 1 to 5. Sabi niyang ganun, then Joshua summoned the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and said to them, you have done all that Moses, the servant of the Lord, commanded, and you have obeyed me in everything I commanded. For a long time now, to this very day, you have not deserted your brothers, but have carried out the mission the Lord your God gave you. Now that the Lord your God has given your brothers rest as He promised, return to your homes in the land, return to your home in the land that Moses, the servant of the Lord, gave you, on the other side of the Jordan. But be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you, to love the Lord your God, to walk in all His ways, to obey His commands, to
honor him. We honor him because of giving him the praises that is due for him. Amen. And we have to use God's name in place, in order. Gamitin natin ang pangalan ng Panginoon sa tamang paggamit. Hindi yung pag nagulat ka ay sasabihin mo na in Jesus name. No. May mga oras, may mga time na sa paggamit ng Panginoon, ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ay nararapat para sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po'y manalangin, mapagpala at makapangyarihan na Diyos. Kami ay nagbibigay sa iyo ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong natatanging pangalan, Panginoon. Maraming salamat at tinuruan mo kami maging karapat-dapat na maging lingkod mo. Maging karapat-dapat kami na magbigay sa iyo ng papuri at pagluwalhati. Salamat, Panginoon, at ikaw ang siyang nagmamanifest sa buhay namin. Ikaw ang kumikilos at ginagamit mo kami, Panginoon, para sa iyong ikaluluwalhati. Ang dalangin po namin na pagpalain mo ang bawat isa sa ating mga kapatid na nandito, O Diyos, at ikaw ang siyang mangusap sa kanilang buhay at magamit nila ang kanilang buhay para sa iyong ikaluluwalhati, Panginoon, para sa iyong papuri, para sa lahat ng mga nakakakita, nakakilala sa iyo ay madadala para maglingkod sa iyo, madadala para makilala kanila sa pamamagitan lang ng kanilang mga aksyon, O God, ng kanilang buhay na nakikita, O Diyos. Maraming salamat, pagpalain mo pa ang aming natitirang gawain sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ikaw ang aming samot dalangin. Amen. Praise God. Hallelujah.